dalawang bagay o nais natin pagnilayan ngayon sa araw na ito. No? Una ay ang sulat ni San Pablo kay Tito. No? Tawagin po natin ito ay sino pa si Tito ay katulad ito ng ating pinagdiriwang ngayon si San Josaphat, no? Ay itinutuloy natin obispo. So, katulad ni San Pablo ay tinuturing na pinuno ng simbahan o obispo ng panahon na yun at si Tito, no? Kasama din si Timoteo ay pagtawag tinatawag din mga kahalili ng mga apostol ng panahon na yun ay sumulat si San Pablo bilang magbigay ng ilang mga tawagin natin ay instruction, no? Kung paano ito ang aral. Partikular para sa mga kababaihan, sa mga kababatang kababaihan at sa mga kalalakihan. No? So katulad ng halimbawa na ipinahayag sa mga sabi niya na ito ang sabihin mo sa mga kababaihan. Huwag magiinom ng sobra. No? Yung mga babae umiinom pala hindi ng bago yun. No? Kahit na unang mga Kristiyano, no? Ay marami ng mangiinom, no? Na babae. No? Pero sabi nga na anything na excess ay masama. At ano sabi doon sa mga kalalakihan, no? Ay mag-ingat sa paggamit ng pananalita, no? Right use of words, na maging bahagi na sa pangangaral, no? Hindi lang basta mangaral, no? Ngunit gumamit ng tama o akmang pananalita. Bahagi yun na kung saan ilan sa mga ibinahagi nyo na dapat na gawin ni Tito, no? Para sa kanyang pangangaral. Ang pagkakataon na kung saan ay nagpapaalala sa atin sabi na napakahalaga yun rin, we have to remind one another na kailangan natin paalalahanan natin ang bawat isa sapagkat napakahalaga ho yung pagkilala katulad ng hamon natin ng nakaraang araw, no? Sa mga nagsimba ng Lunes, no? Iwasan ang sanhi ng pagkakasala at iwasan ng pagkakasala. At isang maganda rin yung pagkapaalala. Kinakailangan natin paalalahanan ng bawat isa. At maliwanag na ginawa ngayon, isang Pablo. Pangalawa, yung ating Ebanghelyo ngayon sa araw na ito ay tumutukoy sa tinatawag ko natin yung ginagawa ko lamang ang ating tungkulin. Hindi sapagkat tayo ay hindi magpapasalamat. Ano? Pero sabihin, kapag may mga tao ay tinutulungan ka palagi magpasalamat. Pero anong pinahayag nito? Tunad di manin. Sabihin, tinuturuan tayo na magpasalamat sa mga tao tumutulong sa atin. Isa sa mahalaga na dapat natin ito sa mga kabataan o makahit na sa mga matatanda na taway palagi tayong magpasalamat, ano, sa mga ginagawa ng bawat isa. Ano? Pero sabi nga rito, yung tinatawag natin na yung do not demand it, you are not entitled na ikaw ay kinakailangang pasalamatan. Bahagi o yun.
Bagaman kung tunawagin natin, gusto natin na alin, tayo ay mga taong nagpapasalamat. Pero yung nagpapasalamat, ay hindi dapat yung entitlement. Ano yung paanyaya na ipinapaay ng Panginoon? Ano yung pagkakaiba nun? Ibig sabihin, sa ating pagdating sa daigdig na ito, palagi tayo magpasalamat. Pero hindi natin kinakailangan na hingan natin ng pasasalamat yung mga taong ginagawa natin ng kabutihan. Kasi yung panganyaya na ipinahayag ni Jesus ay maging katulad ng alin, ng isang alipin, yung ipinahagi niya rin rin. Pinasasalamatan niyo ba yung inyong mga alipin kapag sila ay gumawa ng kanilang tungkulin? Kapag ang halimbawa ni binigay rin dito rin, kapag kaling sa pagyasaka, ay sinabi ba mo na sumalong ka sa aking pagkain? Hindi, Kasi tungkulin ng alipin nung panahon na yun, na maganda ka rin ng makakain. So bahagi yun na kung saan kapag natapos ng lahat ng yon, sabi nga rito, ako'y abang alipin, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. So magkaiba po yun, Bagamat tinuturuan tayo ng Diyos at ng ating pananampalataya na tayo ay mga taong marunong magpasalamat, pero hindi dapat natin dinidimang sa tao, at tayo ay palaging pasalamatan. Bahagi mo yun. Bakit? Kasi yung pagpapasalamat, hindi entitlement yun. Hindi entitlement yun. Bahagi mo yun. Ibig sabihin, hayaan natin na kung talagang tayo ay nakatulong, manggaling sa kanila. Kaya ano yung paanyaya nito? Kayo mo magalit kung hindi kayo pinasalamatan. O kung tawagin natin ay, sabi nga natin ay, yung mga tao hindi marunong magpasalamat, wala tayong magagawa doon. Mga ingrato yun Pero ikaw, kumilos ka, gumawa ka ng naaayon. Bahagi mo yun. Pasalamatan ka o hindi, good. Basta ikaw kumilos ka. And we should remember, anong problema kasi kapag diniman natin yung pasasalamat, ay hindi wakas yung pasasalamat na yun. Bakit? Kasi dinidiman. Kaya ngayon yung tinatawag natin tumisan yung idea na entitlement. Bahagi yun, hindi natin karapatan na tayo ay pasalamatan. At yung taong namumuhay na puno ng pagpapasalamat, ay bahagi yun na makikita natin na dapat natin ikadaman. Kasi bakit? Yung tunay na grasya ng Diyos. Kasi bakit? Kasi yun ay talagang bumubukal sa kanyang kalooban kung bakit siya nagpapasalamat. Kasi kung yung demand, yung pagpapasalamat ng ibang tao, ay bahagi mo yun, tundusin ang tao dito. Yun ang sinasabi ko, hindi ka humingi ng pagpapasalamat, humingi ka ng bayad. Huwag ka dapat humingi ng bayad sa ginagawa mo. Pagkakataon na kung saan ay makita ko natin. Kasi yung tunay na pagpapasalamat, bumubukal yun sa tao. Bumubukal yun sa tao. At yung tao magpapasalamat, nagpapakilala, higit sa lahat ng alin, ng kanyang pagkatao. Hindi na mahulugan na kapag hindi ka pinasalamatan, wala kang ginawa. Maaaring hindi ka pinasalamatan. Bakit? Yung tao tinulungan mo, pwedeng alin, ingrato. So, doon na, huwag mong gawing issue yun. Bakit?
Hindi ikaw yun, siya yun. Yun ang kanyang pagkakao. Pero ikaw, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti, magpasalamatan ka man o hindi. Kung pasalamatan ka, salamat. Kung hindi ka pasalamatan, problema na nila yun. Pero yun ang panyayan ng buhay kapatid. Ano yung mahalaga natin makita? Na yung work natin ay hindi sapagkat we are being appreciated. Our work again because gumagawa tayo ng mabuti. May balik man o wala, o kung tawagin natin, pinasalamatan man tayo o hindi. At kung tutuusin, mas malaki yung grasya kapag hindi tayo pinasalamatan. Bakit? Kasi yung pagkilos natin ay hindi nakabase sa response ng tao. No? Bahagi mo yun. No? Hindi naman kayo politiko. Yung politiko, kaya yan kumikilos. Bakit? Gusto niya, di puputo ka. No? Yun eh. Kapag binoto mo na yan, kasi gumawa kasi ang masama, binoto mo, no? Ay di, ano yun? Yun ang pinakabayad mo. No? Hindi. Yung pagiging Kristiyano, ay alin, gumawa ka ng mabuti. Balikan ka man, pasalamatan ka man, hindi mo dapat iisipin yun. Ano yung iisipin mo? Gumawa ka ng mabuti. At sana, tayo'y palaginin na makita natin na alin, na pwede tayong mabuhay sa paggawa ng mabuti kahit na hindi tayo pinasasalamatan.